Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong paksang pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatan kong Gumiba ng Kuta. Babasahin ko po sa inyo ang 2 Korinto, Kabanatang 10, talatang 3 hanggang 5. Sapagat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikibakang ayon sa laman, sapagat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Na siyang gumiba ng mga maling aka, at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. 2 Korinto, Kabanatang 10, talatang 3 hanggang 5. Ang salitang kuta sa lumang tipan ng banal na kasulatan ay ginamit ni Apostol Pablo sa ating mga talata upang ipakita niya sa mga Kristiyano ang larawan nito na may kahulugan o kahalintulad sa niloloob ng isang tao, pati na sa mga naturingang anak na ng Diyos dahil kay Jesucristo. Ang kuta o mga kuta ay mga gusaling matitibay, matatag, mahirap magiba ng basta-basta ng tao. Dahil dito maasahang kalasag para sa seguridad ng mga bagay na nasa loob nito, maging mga buhay o pag-aarima ng mga tao. Ang mga ito'y gawa ng mga malalaking bato na nakasemento, malalaking kahoy na di agad natutupok ng apoy, at iba't ibang materyales na lalong nagpapatibay sa mga ito. Kaya't napakahirap magiba ng mga taong itinuturing na kalaban na nangasa labas ng kuta. Sa mga tunay na anak ng Diyos, ang kaligtasan ay siyang unang antas ng Diyos sa kanyang plano para sa kanilang buhay, upang kanya silang iwawangi sa pag-uugali at kapangyarihan sa larawan ni Jesucristo na kanyang anak. Ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa sulat ng mga taga-Roma ay ganito: at nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga bagay yaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma, Kabanatang 8, talatang 28 at 29. Kung tayo'y nagkukulang na makita ang ating relasyon sa Diyos, na ang nagiging sanhi nito ay pinababayaan natin ang maraming bahagi sa pangloob na pagkatao natin na nananatiling nasa puso natin, na hindi nagbabago, hindi nagigiba, hindi naaalis, hindi nawawasak, hindi napapalabas o napapalayas man ang mga ganitong lumang estilo ng pamumuhay at kaisipan na kailangan mawasak, masira, magiba ang mga kuta ng mga ito upang makita sa atin ang aktual na presensya at kalwalatian ng Panginoong Jesucristo. Katotohanan na ang mga anak ng Diyos ay hindi na kailanman magiging pag-aari pa ni Satanas. Subalit maaari pa rin niyang paligiran, patibayan at proteksyonan ang mga bagay na nakikita, naririnig, nasasaksihan niya sa mga anak ng Diyos sa estilo ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ito'y nagsisilbing kuta o pader para sa kanya upang hindi mawawala, mawawasak o magiba sa loob ng puso ng mga anak ng Diyos. Habang nananatiling ganito sa sinumang anak ng Diyos, ay tuwang-tuwa si Satanas at nagkakaroon siya ng pagtatagumpay laban sa kalooban ng Diyos upang hindi may sakatuparan ang kanyang plano at nasa sa pamagitan ng mga anak ng Diyos na nandito sa sanlibutan. Narito ang maiila na maaaring pinoproteksyonan ng kalaban sa puso ng mga anak ng Diyos.
na kailangan namang gibain ang matibay na kuta ng kalaban upang lubos ang maluwalhati, madakila, mapapurihan at mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang espiritu ng kapaitan laban sa kanino man ang hindi makapagpapatawad ng sala o pagkukulang ng isang kapwa. Ang madaling mag-isip ng maling akala at tuwira na walang pakundangang umatol sa iba. Masyadong makasarili at pinapatigas ang sariling kalooban upang hindi niya magawang tulungan ang mga nangangailangan. Maraming salitang paninirang puri laban sa ibang tao. Maraming ginagawang dahilan para hindi magampanan ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Katamaran ng katawan na nagsisilbing kabigatan sa pakikisa o pakikisama sa mga kapatiran na magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga ibang tao at personal na mga bagay na pilit na kinikimkim sa sarili ng isang anak ng Diyos. At kung ang mga bagay ito ay nasa loob o puso pa ng isang tunay na Kristiyano, kailangang magiba ang kuta ng mga ito upang magtagumpay tayo laban kay Satanas na sumisira ng ating kagalakan, kapayapaan, kaginawahan, kaayusan ng ating pangangatawan, kasaganahan sa buhay Kristiyano, at sumisira din naman sa ating personalidad na pamumuhay. At higit sa lahat, kung magawa nating magiba ang mga kuta ng kasamaan sa loob natin, ito'y magiging kapurihan at kalulatian sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na umibig sa atin ng dahil sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang paraan ng pag-iba sa mga matitibay na kuta ayon sa ating mga talata ay ang banal na kapangyarihan ng Diyos na tutulong sa atin at ang ating pakikisa sa Kanya na maaaring magawa natin, katulad ng ating lubusang pagsuko ng ating buhay sa Diyos at handang gawin ang anumang bagay na nais niyang gawin natin. Ang handang puso ng magpapatawad sa nagkasala laban sa atin. Paghingi ng tawad hindi lamang sa Kanya, pati na sa mga taong pinagkasalanan natin. Pag-alis ng kapaitan na nasa puso natin. Paglimot sa mga taong nagkulang sa atin. Masama o maling akala sa iba. Pag-uugaling nakapagpapatisod sa ibang tao. Pagkikitungo na hindi kaaya-ay sa kapwa. Ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo, mga iba't ibang takot, pandadaya sa sarili, reliyong bumubulag at bumabalot ng pag-aalinlangan ng pag-iisip, mga maling kaisipan sa iba, mga kainaan na hindi pa isinusuko sa Panginoong Hesus na kung saan madaling maka-atake si Satanas, pag-iimbot, pagsiselos, at pagkatakwil sa atin ng iba na nagpapasiklab ng galit at tumutulak sa atin sa pagkamaawa sa sarili. Alalahanin natin ang sinasabi ng ating mga talata na bagamat tayo ay nagsisilakad sa laman, ay hindi tayo nakikipagbakang ayon sa laman, sapagat ang mga sandata ng ating pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumiba ng malinghaka at ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Nang si Jesus na ating Panginoon ay tinukso ni Satanas sa ilang, wala siyang sandatang inihanda at ginamit sa sarili maliban ang kanyang pananalangin sa loob ng 40 araw at ang pagbigkas niya sa mga salita ng Diyos sa lumang tipan ng banal na kasulatan na nasusulat, na sinasabing nasusulat, at siya nagtagumpay at lumaya si Satanas sa harapan niya. Ito rin ang itinuro o payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, na ang sabi niya ay, sa katapus-tapusan magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo.
sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman, ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama, at kumagawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagdaningas na suluigi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Efeso Kabanatang 6, talatang 10 hanggang 18. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, at sa lahat naming mahal na kababayang Pilipino, kung ano man ang sinasalaw natin na nakukutaan ng kalaban na si Satanas, atin nga gibain ang mga ito sa kapangyarihan ng Diyos, at sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hingin natin ang kanyang tulong sa pamagitan ng ating mga pananalangin, mga salita ng Diyos na ating sandata, at ganoon din ng ating pakikiisa sa Kanya, nagibain ang mga kutang ito ni Satanas sa ating mga puso, na nagpapabigat, nagpapalungkot, naglilikha ng pag-aalinlangan at nagpapasama sa ating pamumuhay, hindi lamang sa espiritual, kundi pati na sa lipunan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus, ang mga kutang ito na nga sa ating mga puso o sa loob natin, ang lahat ng ito ay tiyakang magigiba kung gagawin natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Diyos at amang nasa langit, tulungan nawa kami ng Espiritong Banal, ayon sa kanyang kapangyarihan, nagwiba sa mga masamang kuta na nasa aming pang mga puso at sa pagkataang loob po namin, upang maramdaman namin ang tunay na kaginawahan, kalayaan, kagalakan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang kasaganahan sa buhay Kristiyano na dala dito ng aming Panginoon Jesucristo, hindi lamang upang magkaroon ng buhay ang mga tao, kundi upang magkaroon din naman ng kasaganaan ito. Sa Kanya pong pangalan, inihiling namin at pinasasalamatan ng lahat ng ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.